Butas. Masarap din talaga mag-camping di, ha? Ito pag sa Maynila, pag mga ganyan, hindi mo makakain masyado yung maling. Pero dito ang sarap-sarap niyan. Luto na to. Habang naghahapunan, lalo namang tumaas ang tubig sa ilog dahil sa lumalakas na bugso ng ulan. Tumataas ang konti yung tubig yun. Lumulog po yung marker natin. Konti lang naman, tinaas na. Pero okay pa naman. Pagka tumaas pa na, may lumaki pa, yun, saka tayo papaak. Kailangan naming mag-ipon ng lakas para bukas. 2 oras lamang daw ang lakaran sa tuktok ng Manalmon. Pero dahil sa tulad kong baguhan, baka abutin kami ng siyam-siyam. Pero alerto pa rin kami sa kung ano ang pwedeng mangyari o magpakita. Kaya hindi kami naging kampante. Kinaumagahan, ligtas kaming lahat na nagising sa campsite. Tila nakangiti pang bumati sa amin ng haring araw. At ang ilog na pinangangambahan naming umapaw, kalmado na. Babaw nga! Delikado. Hindi pwede magsabon sa ilog, eh, no? Oo. Shampoo, sabon. Kasi yung mga hayop din sa baba eh. Saka may mga umiinom sa baba. Oo. Sa araw na ito, akit kami sa tuktok ng Manalmon. Ayon sa mga kwento, dito raw nakita ng ilang residente na naglalakad si Julie at iba pang elemento na tila nagbabantay sa kabundukan. Punta kaming ngayon Mount Manalmon. Isa sa pinaka misteryosong bundok. Ay, malayo pa ba tayo? Malapit na, yun na lang tatanong natin maitim na bundok na yun. Pero 1 kilometro. Grabe yung mga putik na nadaanan natin, ha? Grabe nga ho, dahil dinadaanan din ng kalabaw yan. Huh? Dude, mukhang abutin tayo malakas ng ulan, ha? Oo nga eh, mukhang bagyo to ah. Bilisan Pero na kasama na sa nature yan. Okay lang yan. Bilisan na natin. Oo. Biglang babagsak yan eh. Buksa ka tayo. Saan tayong ulam? Malayo pa yan. Saan yung bato tayo? Itong bato na ito, nasa kalahati na tayo. Itong palatandaan na kalahati na Pag ito. nakita yan, 1 kilometro na. 1 kilometro nang pupunta natin. Naka 1 kilometro na layo. Ilang kilometro ba? 1 kilometro na lang. Okay. Minsan din daw nagpapakita sa lugar ang mga nilalang na hindi tao at hindi rin naman hayop ang itsura. Doon nakatayo yung taong buhaya. Hindi, sa Gawiron. Sa isa may daan. Gano'ng katangkad? Ganyan lang. Maliit lang. Maliit lang siya. Tapos, Mailami sila? 5. Okay. Ang ano nila, yung paanga nila, ganyan. Tapos, parang manok. Parang manok, may sakong na ano. Oo. Tapos yung mata nila, open lang. Anong oras yan? Mga bandang alas 2 ng madaling araw. Madaling araw. Tila ganito rin daw ang nilalang na nakita ng iba pang residenteng regular na umaakyat sa bundok. Nakikita mo parang bata siya na... Sa pero tao talaga, ano niya, tao. Para siyang tulad ng isda nga, balat lang din siya. Pero tao, anong tao siya? Talagang maliit. Pero hindi tulad ng mga totoong buhaya. Hindi naman daw nananakit ang tinagurian nilang taong buhaya. Kaya hindi raw dapat itong katakutan o ikabahala ng mga bisita. Ayon kay Mang Carling, sa lugar na ito madalas magpalipas ng magdamag ang mga bisita. Iba yung pag-iingat at bawal mag-bonfire sa bahaging ito ng bundok. Saan ba yung summit? Ito na sir yung summit. Papunta na tayo sa ano. Akala ko yung campsite mismo ang summit. Kaya nang ituro sa amin ni Tatay Carling ang daan, gusto kong mag-back out sa tarik ng akitin. Sir, hawak dito. Isang malaking bato na pinalilibutan ng bangin ang tumambad sa amin. Okay lang sir, maano naman to, rap naman ang... Ay, pababa. Maano lang sir ha. Madali lang bumaba. Summit. Nandito na kami sa summit ng Manalmon. At ayun si Dude, si Rudy. Ano, Dude?
Ilang beses mo na narating to? Ganda, oh. May kakaibang high dahil parang ibon ang pakiramdam nang makarating sa tuktok ng bundok. Mula sa summit, malayong natatanaw ng mga mata ang langit at lupa. Si Lee, 4 na beses na raw naakyat ang summit ng Mount Manalmon. Masarap talaga umakyat sa bundok. Kasi press ko yan. Oh. Bakit ka umakyat sa bundok? Ang palakas, tingin ko kumukuha ako ng lakas dito sa mga puno. Hindi ako lumalakas kasi pag umakyat ako, pag buong linggo malakas ako sa Maynila parang energized. naano ako kumbaga sa battery, kinarge ako ng kinarge eh. Sir, kabila na yan ang pinagkukwarihan dati ng mga, yung Rosemore quarrying. Ito, tapos ng bundok. Bakit niyo tinutulan dati yan? Sabi sir nung geologist, dyan daw nang gagaling yung sustento ng tubig doon sa pinaka-isa Sibol Spring. Nung magkaroon ng ng quarrying, humina ang daloy ng tubig doon sa spring. Pero ayon kay Mang Carling, may misteryo pa rin na bumabalot maging sa tuktok ng Manalmon. Ang tinatawag nilang bandang gala. Paminsan-minsan namin dito yung tumutugtog. Hindi namin malaman kung saan nagmumula. Umiikot yung tunog kung sa matuling sabi ganun. Tapos mawawala na. Hindi namin siya maipaliwanag kung ano yun eh. Dahil maano lang namin na tunog na mga tugtog ang magagandang tugtog. Sinubukan nga naming abangan ang sinasabi nilang bandang gala. Gumawa rin si Lee ng mala-artist sketch na larawan nang nakita rin daw ni Mang Carling na taong buhaya. Drawing ka, dire-diretso eh. Wala na isip-isip eh. Sa kamay ko parang di naman sa akin to eh. Parang gusto ko rin binibigay, describe ko sila eh. Parang sila nagbibigay ng na sila ipakita sila na ganito itsura nila. Pero maya-maya pa, ayun oh!